Bago ang lahat, luma muna. Ang naging headline noong nakaraang linggo, tinago ulit ng Clippers yung injury ni Kawhi na hindi pa pala magaling yung injury niya sa tuhod. Wala namang binanggit doon sa time frame kung kailan talaga siya makakapaglaro sa 2025 season. Ang sinabi lang doon ni Lawrence Frank, nakadepende sa respa ng katawan ni Kawhi kung makaka-recover agad siya. Kaya pala hindi nagdalawang isip na umalis si Paul George sa Clippers at hindi rin pumayag na babaan yung kontrata niya. Kahit si Kevin Garnett napasabi na lang na dapat i-consider na ni Kawhi ang retirement at kung gusto pa ba ni Kawhi na maglaro. Nakasalalay sa injury ni Kawhi kung sino ang magiging contender sa 2025 season. So medyo exaggerated lang yung pagkakabanggit ko nun. Pero dahil yun sa nangyari noong last 2023, papasok ng 2024, kung bakit din ang Dallas nakapasok sa finals nun at yung Knicks naging contender din dahil yun sa injury ni Kawhi. So sa Clippers, ando naman si James Harden. Nag-average pa rin siya last season sa Clippers ng 16 points, 5 rebounds, 8 assists per game sa loob ng 34 minutes na mayroong 5 out of 11 sa field at nasa 38% sa 3-point area. Bumaba ang possession ni Harden dahil andun si Paul George at si Kawhi. Kapag fair 36 minutes, ang projected average ni Harden 18 points, 6 rebounds at 9 assists per game. Last year kapag walang Paul George sa lineup pero merong Kawhi, nag-a-average pa rin si Harden ng 19 points, 5 rebounds at 8 assists. Nasa 14 attempts si Harden nun. Magiging question kasi sa Clippers kung kaya ba ni Harden na buhatin yung Clippers papasok ng playoffs sa loaded na Western Conference. So dito naman papasok yung injury ni Kawhi. Pagkalabas kasi ng report about kay Kawhi na problema doon ng OKC. Pero actually, kumpleto na sila. Hindi na nila kailangan to eh. Pero nasa report ng The Athletics, pambili din ng diaper at gatas. Pwedeng tamaan kasi doon ng OKC sa magiging resulta ng season ng Clippers. 5 team kasi ang apektado nun. Nangyari na to last 2023. Nung na-injured si Kawhi, sinabi nung apektado ang 2024 season, particular sa draft. Ay hindi pa dumadating nun si James Harden sa Clippers. Dahil nasa OKC ang pick ng Houston at Clippers until 2027. Ang isa sa resulta ng pick na pinamigay ng Clippers mula sa Paul George trade noong 2019 na punta si Gafford sa Dallas dahil sa tulong ng OKC nang binigay nila ang first round pick ng Clippers, nakuha naman ng Wizards si Dillon Jones ng Weber State, isa sa mga scorer. So hindi lang alam kung magagamit yun ng Wizards ng maayos. Dahil injured ulit si Kawhi, ganun ulit ang senaryo sa kanya. Walang PG, wala ding Westbrook. May 4 na draft picks ang OKC sa 2025. Teka, 5 pala. Ang pick na walang protection doon bukod sa kanilang mismong pick ay yung sa Clippers na involve ang Suns, Nets at Houston. So medyo magulong draft picks yung nasa OKC na yon mula sa Clippers. Pero pwedeng mamili ang OKC kung kanino nila ibibigay yung 1 or 2 or 3 first round pick ng 2025 para matulungan ulit ang isang team na gustong kumuha ng player para maging contender katulad na nangyari sa Dallas at yung isa pa sa Knicks. Pwede nilang iwan yung kanilang mismong first round pick at yung sa Clippers dahil may chance doon na pumatak sa kanila si Cooper Flagg, Ace Bailey or kaya si Dylan Harper. Sa first round pick din na yun, nakasalala yung draft pick ng Nets at Phoenix Suns. Pero ang pinakapapatakan talaga noon Houston. Ang team ng Clippers, Nets, Houston at Suns kailangan nila ng isang particular spot bago matapos ang season para hindi maagaw sa kanila ang draft pick ng OKC. So pinahaba ko pa, ito lang yung sample doon, si Reed Sheppard ng 2024. Third pick siya ng Houston Rockets. Pero yung pick na yon galing sa James Harden trade mula Houston papuntang Nets. May chance ulit doon ng either Houston or kaya OKC na makuha yung isa sa top 3 pick next draft.